Tayo ngayon ay nasa ika-4 ng timba ng gabi. Ang mamumuno sa ating ngayong gabi ay si Reverend Father Rico Ponce ng Ocar. Magpitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Tayo po ay nasa ika-4 na ng gabi ng ating paghahanda. Kaya i-welcome po natin ang bawat isa. Batiin natin ang bawat isa. Good evening. So, tayo po ay masaya na tayo ay pinagtagpo muli sa gabi ito at sama-samang magkapaghiwang itong banal na misa bilang pasasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya na natanggap natin at muli itulong natin sa Kanya lahat ng ating mga kahilingan, lahat ng gusto natin mangyari sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay, maaaring sa inyong kabiyak, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga apo, sa inyong mga magulang, at ganoon din, alalahanin natin yung mga nauna na sa atin. We also pray for them. We pray for eternal rest. Hinirang si Jose bilang ama ni Jesus dito sa mundo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng anghel sa kanyang panaginip. Siya magiging tagapagpangalaga ng banal na mag-anak. Matapos niyang tanggapin ang mensahe mula sa anghel, tinupad ni Jose ang kalooban ng Diyos na kailangang kalingain si Maria at ang dakilang sanggol. Ating hangaan ang pagiging bukas at masunurin ni Jose. Manalangin tayo matulad sa Kanya upang ating matupad ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na sumanap sa banal ng pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na luma o nagkasama sa isip, sa salita, sa gawa, at sa ating pagkukulang. Kaya sinasamo po sa Makapangyarihan Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawatan ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, bigyan mo ng kagalakan kaming mga lingkod mo hindi karapat-dapat dahil sa aming pagsuway na pinagsisihan at hinihingi namin ng kapatawaran. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisiburin ko mula sa langit gabi ang isang sangang patuwid. Isang hari na buong karunungan maghahari. Pairalin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang duda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalawang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating na ang panahon na ang mga tao'y di manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpadaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpadaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilaga at sa lahat ng lupain, tinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa anong tugunan ang ating tugon, mabubuhay siyang barangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang barangal at sasagana kailanman. Turuan mo iyong aring umatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahagina, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may tira, maging tapat siyang tunay. Tugon. Mabubuhay siyang barangal at sasagana kailanman. Kanya naman iniligtas ang sinumang tumatawag, dahil iyong nalibot ng mga tao may tira. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang barangal at sasagana kailanman. Ang buong Diyos ng Israel, purihin ng taong magla.
kahangaang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay kakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay ang lahat at sasakalang kailanman. Magsitayo po lahat para sa Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pagkasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napagkita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat nito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin ito Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang pagising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinagkasalan niya si Maria, ngunit hindi pinalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak ito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Nakiupuan na. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. So, dito sa siyam na araw ng nobena o siyam na gabi, no? Simbang gabi, ito ay panahon natin na kilalanin natin, no? Si Jesus. Kilalanin natin ang kanyang mga angkan. Who are the main important characters in this story of the birth of Jesus. Kaya mula kagabi, narinig natin, sinong nandito kagabi? Taas ang kamay. Okay, marami po tayo. Ang pagbasa natin kagabi, ano yung Ebanghelyo? Ito yung tinatawag sa English na genealogy. O kung sa Tagalog, I think is talaan ng mga kamag-anak. No? So, genealogy. So, how many generations mula kay Abraham hanggang kay Jesus? 42. No? Mula kay Abraham hanggang kay David ay 14. Mula kay Hari David hanggang sila ay naging alipin o naitapon sila, they were in exile in Babylon. That was another 14 generations. And then from the exile in Babylon until the birth of Jesus is another 14. So sabi ko nga kagabi, hanga tayo dahil alam nila yung kanilang pinanggalingan. No?
So sa atin siguro ngayon, mga hanggang 3 generations ang alam natin. Ako personally, hanggang 4 lang. No? Wala kaming listahan ng aming mga ninuno. No? Pero ang mga Israelita, kumpleto sila. At palagi nila, nire-recite at kinakanta. No? Siguro yun ang isang magandang pag-aralan din natin. No? We would like to acquire that kind of attitude. No? So, yun. Sabi ko kagabi, sa talaan na ito ng mga angkan ni Jesus, may mga mababait doon, may mga banal, pero meron din mga tarantado. No? May mamamatay tao. No? So, ang lahi pa ng Jesus, lahi ng mga mababait, pero meron din mga masasama. No? So, ito ay pagpapatunay na si Jesus bilang isang Diyos ay in-embrace niya, iyakap niya ang buong pagkatao natin. No? Na, which is composed of goodness, and also there are also the other side, ang bad sides natin. Yun ay niyakap ni Jesus. At kaya naman siya pumunta sa sanlibutan upang iligtas tayo mula sa kasamaan, iligtas tayo mula sa kasalanan. At sa ating banal na ebanghelyo ngayon ay inilarawan kung paano ang kapanganakan ni Jesus. So, the story of the birth of Jesus. So, alam natin no, na ang anghel sinabi kay Maria na siya ay maglilihi ng isang sanggol. Kaya ang sabi ni Maria, paano mangyari ito? He was not involved with any man. Pero ang sabi ng anghel, ang iyong ipaglihi ay mula sa Espiritu Santo. At ito ay bahagi ng dakilang kwento ng kaligtasan. Ito ay sa kadahilanan na ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Kaya nang malaman ni Jose na nagbuntis si Maria, binalak niya iwanan si Maria. Siguro naisip niya, bakit naman ako magpapakasal? Hindi naman sa akin yun. Pero nung natulog si Jose, nagpakita ang anghel. At sinabi sa kanya doon sa panaginip na huwag siyang mabahala dahil ang pinaglihi ni Maria ay dalang ng Espiritu Santo. At ito ay dahil ito ay bahagi ng plano ng Diyos. At ang maganda kay Jose, pinaniwalaan niya ang mensahe ng anghel. So hindi na niya tinuloy ang pag-alis, ang pag-iwan kay Maria, kundi siya ay naging mabuting asawa ni Maria at naging mabuting ama ni Jesus. Kaya sila ang bumubuo ng Sagrada Pamilya. Si San Jose, si Maria, at si Jesus. Kaya mga kapatid, sa ating pagbasa ngayon, ang sentro ng mensahe natin ay ang pagtanggap ni Jose sa mensahe ng anghel. Kaya sa ating pagninilay, sa ating pagpatuloy, sa ating paghahanda sa simbang gabi, alalahanin natin ang mensahe ito, ang mensahe ng pag-asa, mensahe ng katarungan, at buong pagmamahal. Tularan natin sina Maria at Jose na nagtitiwala sa Diyos kahit na very unusual yung mga pangyayari, no? Parang nagkabaliw yung mga pangyayari, subalit
sila ay naniwala sa Diyos. Kaya makahanap sana tayo ng panibagong lakas at sundan natin si Maria at si Jose sa kanilang pananampalataya. Subukan natin mamuhay tulad ni Jesus na may patas, kabaitan, at napakahusay. So, yun po ang mensahe sa gabi ito. Ang pili natin ang pananampalataya ni San Jose at hamon din ito sa mga kalalakihan. No? Ang pagyakap sa mga bagay na hindi natin alam. There are many uncertainties in life, but if we trust God, kapag kasama natin ang Diyos, walang mga bagay na imposible. Kaya, pagpatuloy natin sa Misa ni Gallo, ihain natin sa Diyos, idulog natin sa Kanya ang lahat ng ating mga panalangin natin para sa ating sarili at para sa ating mga mahal sa buhay. Nawa, ang bawat isa ay maliwanagan at mamuhay tayo ng ayon sa katotohanan at ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, tayo pa ay tumayo at idulog natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailanman hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ating tutugon, Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na ating Santo Papa, kay Elias Ayuban na ating Obispo, mga pari at mga lalaking religyoso, masalamin nawa ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Panalangin tayo. Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose nang sa gayon kanilang magawa rin ang kalooban at kagustuhan ng Diyos para sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, may padama nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at magdiwasay ng pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. Para sa mga naimayapa na, masumpungan nawa nila ang kaharian at kalingningan ng Diyos na hindi nagmamaliw kailanman. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. Silang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang isang mag-anak sa ilalim ng iyong magkaamang pag-aaruga. Turuan mo kaming matulad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu ng aming Panginoon. Amen.
Nagkakaroon po Allah. Manalangin tayo mga kapatid, itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakasin sa iyong mga kamay. Pagkapurihan niya at karanahan sa ating kapakinabanan at kabuong sama niya ng banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng natibalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ipinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magpangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na Birheng Kanya inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang hupay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin manal, ikaw ang bukalan ka ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu,
Gayong banal ng kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iis ang pusang loob na maging handog, tinawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na itahandog para sa inyo." Kaya din naman matapos ang hapunan, tinawagan niya ang kalis, may kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at ng hanggang tuman. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami ay papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, at ang tanang mga kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, ang may pag-aasang sila rin mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghinapati kami lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ng Maria na ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawag hanggan. Galing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay naging sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Narito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan. Mapalad tayo mga ininyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay kagalingan.
Manalangin tayo. Ama namin ng pagmahal, ang pakinabangan naman namin na namin pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magtiluhod po ang lahat para sa panalangin kay Maria na pag-ampon sa mga Kristiyano. O Maria na pag-ampon sa mga Kristiyano, aking ina at ina ng awa. Magdala mo ang aking mga pagbihirap at magdala sa pagkasaakin. Tulungan mo ako alang-alang sa pag-ibig ni Jesus na iyong mahal na anak. Sa iyo po nilalakad ang aking buong pag-asa. Pagpupin mo ako at tulungan sa aking pagdalalanghati. Huwag mo akong tulutan magkasala ako kay Jesus dahil sa aking kakulangan sa papaumanhin. Ikaw na siyang pag-asa ng lahat ay naging pag-asa ko nawa. Ulipos ng kabutihan, pupuspos ng kaluwalhatian, o makapaging kong ina at aking pag-asa. Magdalo ako na abang makasalanan. Kung hindi mo ako sa kagluluhan ay mapapahamak ako. Sa iyo ako dumudulog. Huwag mo akong pabayaan kailanman. Ikaw ang nagligtas sa lahat ng nagmakaawa sa iyo. Iligtas mo rin ako. Sa ilalim ng iyong awa, ako sumisilong. Ikaw ang takbuhan ng mga makasalanan. Umaliling mapag-ampon sa mga Kristiyano, ikaw ang aking ina. Sino ang kailanman humingi ng iyong tulong na hindi mo dininig? Ina ng Diyos at aking ina, gaanong pag-asa ang tinatamo ko pagkatapos mong maparating ang hinain sa iyo. Ikaw ang aking lakas. Ipagtanggol mo ako at kumpupin. Magdala na ka sa akin at iligtas mo ako. Umaliling mapag-ampon sa mga Kristiyano, panalangin mo kami. Magtiupo ko ang lahat para sa ilang kaalaman. Magandang gabi po sa inyo po sa ating lahat. Muli po, pinasasalamatan po, walang hanggang pasasalamat po sa ating mga naging offerers sa gabi ito, ika-apat na gabi ng ating Simba Sunday. Mr. and Mrs. Nancy Alibasa, Mrs. G. Pichodon and family, Mr. and Mrs. Sita Escanilla, maraming salamat po sa lahat-lahat ng inyong suporta, tulong dito sa ating chapel. May pagbabago po bukas, December 19, ang oras po ng ating misa bukas, alas 8:30 po ng gabi. 19 to 21. Tapos 22, balik ulit 7 p.m. hanggang December 23, and 24, 8:30 ng gabi po. Bukas po, iba naman pong pari ng misa. Maraming salamat sa ating wife, sa ating lector commentator, sa ating altar server, and of course, sa inyo pong lahat. Ina-advance na rin po namin ang aming pagbati ng Merry Christmas and Happy New Year. And of course, maraming salamat po sa ating Christ Presider, Reverend Father Rico Ponce. Good evening. So, maraming salamat din po sa inyong lahat. Binanggit ni Brother Joey na bukas, ibang pare naman po ang magmimisa. So, nag-aapat na gabi po ako sa inyo. Kaya, I wish you a Merry Christmas in advance and a blessed 2025. Kaya pagpalaan po tayo lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsimo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama namin mapagpala, nilingap mo at dinadalisay ang iyong mga anak. Itaguin mo ang iyong kanang kamay, ang iyong sambayanan upang makasapit sa iyong nilaang buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at pag-ingkuran. Salamat sa Diyos. Napaka natin ang Panginoon sa bawat.